Maulit tayo sa chapter 2. Isang sanggol ang isinilang sa panahong napakainit ng araw. Namamatay ang mga halaman at mga punong kahoy sa paligid. Tuyo at nabibitak ang lupa dahil walang ulan na dumarating. Sa panahong ito, isinilang ang sanggol. Matapos maipanganak, naghanap ang kanyang magulang kung saan pwedeng dalhin ang bata upang mabuhay. Ang lugar na natagpuan ay tinaniman nila ng mga halaman at kahoy na namumunga. Doon lumaki ang bata. So yan po ang laman ng chapter 2. Mag-analyze po tayo. So practice analysis po ito. Ang sanggol ba na isinilang sa chapter 1 at ang sanggol na isinilang sa chapter 2 ay iisa lamang? O magkaiba sila? Kung sasabihin mong iisa lang sila, na ang sanggol sa chapter 1 ay siya rin namang sanggol na tinutukoy sa chapter 2, ang payo namin ay replay mo ang video, pakinggang mabuti at intindihin. Ang sanggol sa chapter 1 ay isinilang sa magandang panahon, luntian ang paligid at nakalarawan ang kasaganaan. Samantalang ang sanggol sa chapter 2 ay isinilang sa panahong sobrang init at namamatay ang mga halaman at punong kahoy. Ibig sabihin, ang sanggol sa chapter 1 ay iba sa sanggol na nasa chapter 2. Yung context o mga pangyayari ang nagsasabi na magkaiba sila dahil hindi naman pwedeng magkasabay na pangit at maganda ang panahon. Ngunit, kung ipagpipilitan pa rin na iisa lamang sila, something is wrong with your logic. Ngayon, sa mga naiintindihan ang analogy story natin, congratulations! Makaka-level up ka na. Huwag mo lang hahayaan na guluhin ang isipan mo ng mga pasigaw-sigaw na mga sermon na nakakaparalisa sa wastong pag-iisip. Ginagarantiya namin na ang mga kaalamang binibigay namin ay lahat nasa Biblia. Kung babanggit man kami ng impormasyon na labas sa Biblia, yun ay para suportahan ang sinasabi ng Biblia. Yan, klarado po tayo. Ngayon, puntahan na natin ang Genesis para makita natin ang analogy ng kwento kanina. Paghahambingin natin ang chapter 1 and chapter 2 para patunayan na iba ang tao na tinutukoy sa chapter 1, iba yung nasa chapter 2. Hindi po sina Adam and Eve ang nasa chapter 1. Tingnan natin ang kapaligiran o environment. Genesis chapter 1, verse 29. Then Elohim said, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth and every tree that has fruit with seed in it. Luntian ba ang paligid na inabutan ng first couple? Yes. Ibig sabihin, hindi mala-desyerto ang panahon. Meron na bang mga punong kahoy na namumunga para may makain? Meron. Whole face of the earth pa nga. Ang sabi, I give you fruit-bearing trees. Buhay na buhay ba ang mga kahoy at halaman? Siguro po naman hindi magbibigay ang Panginoon ng patay na kahoy at natutuyong mga halaman. Sa makatuwid, pagdilat ng mata ng first couple at gusto nilang kumain, tara, mamitas tayo ng makakain. Ganyan po ang eksena. Nag-iimbento po ba tayo ng istorya? Hindi po, lahat yan ay nasa Biblia. Ngayon, pansinin natin ang chapter 2. Ito yung kay Adam. So this is Genesis chapter 2, verse 5. Now, no shrub had yet appeared on earth, and no plant had yet sprung up, for Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Then Elohim formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now Elohim had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he formed.
The Elohim made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. Tingnan nyo ang panahon at sitwasyon kung saan dumilat ang mata ni Adam. Walang halaman, walang kahoy, not even shrub. Tuyot ang lupa, mainit. In short, parang disyerto, barren land. Sa makatuwid, ibang pangyayari, ibang lugar, at ibang panahon ito. Kabaliktaran ang sitwasyon ni Adam kumpara sa first couple sa chapter 1. Klarado po, di ba? Pansinin na sa chapter 1, wala pang tao, may nakahanda ng namumungang kahoy. Buong mundo pa, whole face of the earth. Samantala, sa chapter 2, andyan na si Adam, saka palang nagtanim ng kahoy. Nakita nyo po ang kaibahan? Sa chapter 1, wala pa yung tao, nakatanim na at namumunga na ang mga kahoy. Dito sa panahon ni Adam, nandyan na si Adam, saka palang nagtatanim ng kahoy. Tingnan nyo naman ang mandato sa first couple at ihambing natin kay Adam. Ang first couple ay inutusan na magpakarami, populate the world, kaya nga inihanda ang mga fruit-bearing trees in the whole face of the earth. Ibig sabihin, ang couple at ang kanyang mga anak ay pwedeng umikot buong mundo. Malaya silang mag-migrate kung saan nila gusto. May pagkain na inihanda para sa kanila. Go